Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryeng ibabahagi ko sa inyo. Ako nga pala si Diane, 27 years old. Married na ako for almost 4 years pero ikukwento ko sa inyo ang relasyong nabuo sa amin ng pinsan ng aking asawa. I was 24 nung ikasal kami ng asawa kong si Bobby Emilio. Boyfriend ko siya since college at talagang masasabi kong swerte ako sa kanya. He's smart, good-looking, caring, madiskarte sa buhay at mahaba ang pasensya. Nasa kanya na lahat at wala na akong hihilingin pa. Kaya nung nag-propose siya sa akin, ay mabilis kong sinabi ang yes. Ngunit isang bagay ang hindi maibigay ng aking mister sa akin. Na naging dahilan para magawa kong magtaksil sa kanya ng isang beses. 2018, noong kinasal kami. Sa unang taon ng pag-aasawa namin ay perfect naman ang lahat. Nakapagtayo agad siya ng bahay dahil mayaman din ang pamilya niya. At napaka-workaholic kahit wala pa kaming anak. Ang tanging naging problema ko lang kay Bob ay never niya akong pinagbibigyan sa kama. May nangyari sa amin nung una pero never na naulit yun. At syempre, kailangan ko rin namang tugunan ang pangailangan ko bilang babae. Every time na niyayaya ko siya, ay tumatanggi siya. Babe, I'm sorry. Pagod ako ngayon eh. Babe, it's too late for that. Bukas na lang. At kung ano-ano pang mga dahilan ang naririnig ko sa kanya. Kahit never niya akong pinagbibigyan, ay never naman akong pumatol sa iba. Not until noong quarantine nang nagkaroon sa amin ng something ng pinsan niyang si Billy. Si Billy naman ay single dad dahil iniwan ng asawa dahil puro raw ito inom at pangbababae. Opposite talaga sila ni Bob pero close naman silang magpinsan. Before mag-lockdown, ay sa amin nakitira si Billy dahil papaalis ito upang magtrabaho sa barko. Ngunit hindi ito natuloy nang dahil nga sa lockdown. Si Bob naman ay na-stuck sa Cebu noon dahil sa isang business trip pero naabutan ito ng lockdown. Dahil nga dalawa lang kami ni Billy sa bahay at wala pa naman kaming anak ni Bob, ay may nangyaring hindi ko talaga inaasahan. Nasanay na akong loose sando at short na maikli lang ang suot ko kapag nasa bahay. Dahil nga dalawa lang naman kami, madalas ng mister ko. At minsan lang magkabisita. So, maluwag na sando nga lang ang suot ko ng gabing yun. At si Billy naman ay nakaboxer lang na nasa sala tumatambay at umiinom. Mabait naman si Billy sa akin. At never niya akong binastos, kaya talagang hindi ko inaasahan na mangyayari sa amin ang bagay na yun. Papunta akong kusina noon at naabutan ko nga siyang nanunood ng TV at umiinom ng beer ng mag-isa. Tara, inom tayo, Dayan. Pasa ko dyan, Billy. Hindi talaga ako mahilig uminom eh. Sagot ko. Sige na, minsan lang naman eh. Sige na nga. At dahil nga ayoko na magsabihin ni Billy na KJ ako, ay umupo na lang ako at sinamahan siya. Hindi sa pagsisinungaling, pero maganda rin ang katawan ni Billy at gwapo rin. Wala pa kayong planong magka-baby ni Insan? Tanong niya. Naku, wala pa nga eh. Hindi nga niya ako pinapansin sa kama at tinutulugan lang ako. Sagot ko. Naku, ay sayang. Kung ako asawa mo, araw-araw ka sa akin. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Billy. At iniisip na baka lasing na siya kaya nasabi niya yun. Ngunit bigla akong nagulat nang nakita kong humaplos ito sa harapan ng kanyang short. Napansin ko rin kanina pa pala siya nakatingin mula sa aking pagkakayuko ng bagya. Wala rin akong suot na panloob kaya medyo tanaw niya to. Nagulat na lamang ako sa pangyayari. Nang bigla niya akong nilapitan at sinunggaban sa labi. Tinulak niya ako sa sofa at saka ito tumagan sa akin. Hindi ako tumugon sa halik niya pero patuloy pa rin siya sa paghalik
sa mga labi ko na para bang isang halimaw, nagigil. Nang dahil doon, ay nadala ako sa ginawa niya, kaya kusa na rin akong tumugon. Maya-maya ay bumaba na rin ang labi niya sa leeg ko at pababa ng pababa hanggang sa inangat niya ang damit ko. Dito ay namangha siya, kaya lalo siyang naging agresibo at walang sawang nagpakasasa. Unti-unti akong nilamon ng aking kahinaan bilang babae. Hindi na rin ako nagpakipot pa at tinulungan na rin siya sa pag-alis ng kanyang shorts. At bumungad nga sa akin ang itinatago ni Billy na mas nakalalamang talaga sa aking asawang si Bob. Agad niya akong itinulak pahiga sa sofa, tsaka pumwesto sa pagitan ng aking mga binti. Sa puntong yun, ay buong-buo kong tinanggap si Billy sa aking pagkatao. Walang halong pagsisisi o pag-aalangan. Nadala ako ng uhaw dahil sa pagkukulang ng aking mahal na asawa. Halos masira ni Billy ang sofa namin dahil sa sobrang gigil niya. Ako man ay parang hihimatayin sa sobrang alapaap na natatamasa mula sa kanya. Kagat-labi akong nakapikit habang yakap-yakap ng maigpit ang pinsa ng aking mister na walang sawang nagpapakasasa sa akin. Nang mga oras na yun ay nawala na sa isip ko si Bob. Nablangko ang aking isipan sa bawal na sandali namin ni Billy. Makalipas ang ilang oras, ay kusang humupa ang aming pagkauhaw at hingal kaming pareho at nakatulog na lang kaming dalawa. Nagising na lang akong hinahalika ni Billy at agad-agad naman akong tumugon sa kanya. Good morning. Ang ganda mo palang tignan kapag tulog ka. Sinasabi mo lang yan kasi nakaisa ka na sa akin kanina, no? Sagot ko. Hindi Alam mo, matagal na talaga kitang gusto eh. Swerte nga ni Bob sa'yo. Ay nako, wag mo na nga akong binubola. Muli ay binigyan namin ng matamis na halik ang isa't isa habang magkayakap. Akin ka na lang, Dayan. Hindi kita pagsasawaan. Araw-araw kitang papasayahin at dadalhin sa langit. Ang sabi pa niya sa akin. Nang narinig ko to ay para akong nakaramdam ng kilig. Sa mga panahong yun ay hindi ko na iniisip pa kung ano ang mga magiging consequences ng ginagawa ko. Dahil alam ko sa sarili ko na gustong gusto ko rin ang mga nangyayari sa amin. At matagal ko na rin hinihintay na gawin sa akin to ng mister ko. Ngunit malabo talaga. Kaya buti pa si Billy. Buti na lang ay si Billy ang pumuno ng pagkukulang na yon ni Bobby. After maligo, ay pinagluto ko siya ng breakfast at sabay kaming nag-almusal. Ang lagit-lagit na naman ng mga tingin sa akin ni Billy habang kumakain kami at nasa harapan ko siya. May pinagsisisihan ka ba sa nangyari kagabi? Tanong niya. To be honest, wala eh. Dahil matagal na rin ako naghihintay na gawin sa akin yun ni Bob. Pero napaka-imposible. Kaya talagang nag-enjoy ako sa'yo. Sobra. Mas marami pa akong kayang gawin. Mga bagay na hindi kayang gawin ni Insan. Kaya kung ako sa'yo, sa akin ka na lang. Hindi ka magsisisi. Billy, mahal ko pa rin naman si Bob. Dahil maganda rin naman ang naging takbo ng relasyon namin. Never siyang nag-cheat. At never niya akong sinaktan. Pero ang tanging kulang lang sa relasyon namin ay ang init ng pagsasama na alam kong hindi niya kayang ibigay. After kumain, ay naguhugas ako ng pinggan sa lababo nang niyakap ako patalikod ni Billy. At ramdam ko na naman ang buhol sa aking likuran. Sinimsim niya ang leg ko at pisngi, tsaka sa tenga ko. Sa mga simpleng pangaakit niya ay bumibigay agad ako. Never ko pa tong naramdaman sa isang lalaki, kaya talagang swerte rin ako sa kanya. After ng maghugas, ay binuhat ako ni Billy. Inakyat niya ako sa kwarto namin, kung saan muli na naman naming pinagsaluhan
At muli na naman niya akong inangkin ng walang sawa. Pareho kaming pagod na pagod ng araw na yun. At muling nakatulog ng magkayakap. Medyo kinakabahan ako dahil alam kong anumang oras ay pwedeng magbunga ng supling ang ginawa naming yun ni Billy. Nagising na lamang ako ng gabi at wala na si Billy sa tabi ko. Nalaman ko na lang sa iniwan niyang sulat na lumipat ito ng matutuluyan sa isa niyang barkada ng seaman din. Doon na raw niya aantayin na matapos ang quarantine. Humingi rin siya ng tawad dahil nadala lang daw siya at natukso sa ganda at sexy kong katawan. At ayaw daw niyang masira kami ng mister ko. Nagpasalamat siya at hindi raw niya makakalimutan ang matamis na alaala naming dalawa. Sa ngayon, ay wala kaming communication ni Billy. Sa isip ko mabuti na rin yun. At para hindi masundan pa ang minsang pagkakasala ko sa aking asawa. Hanggang dito lang po ang ating kwento at salamat sa pakikinig ng maiksi nating story. Please don't forget to like and subscribe po muna sa ating YouTube channel. Thank you!